Breaking news mga kabayan, Prime Minister Benjamin Netanyahu may inamin sa pagpapasabog ng mga pagers na ginamit ng Hezbollah sa Lebanon. Pangalawang breaking news, Qatar, papalayasin na ang mga Hamas sa kanilang bansa. Pangatlong breaking news, mahigit 300,000 na mga undocumented Filipino sa Amerika dapat maghanda na pag maupo si Trump sa January 2025. At ang panghuli natin ay ang trivia. Bakit nga ba kontrolado ng mga Houthis ang kalahati ng Yemen? At yan ang aalamin natin sa JP's Amazing Stories. Sumang-ayon ang Qatar nitong mga nakaraang linggo na paalisin ang Hamas sa sarili nitong bansa. Ito ay kasunod ng isang request mula sa US. Sa mga efforts upang ihinto ang nagaganap na digmaan na naging pangunahing prioridad ni Pangulong Joe Biden, ipinaalam ng mga opisyal ng US sa kanilang mga Qatari counterparts, halos 2 linggo na ang nakalipas, na dapat nilang ihinto ang pagbibigay ng refuge sa Hamas sa kanilang kabisera. Sumang-ayon ang Qatar at nagbigay ng notice sa Hamas, 1 linggo na ang nakalipas. Ayon sa isang senior administration official, ang Hamas ay isang terrorist group na pumapatay sa mga Amerikano at patuloy din itong nangho-hostage ng mga Amerikano. Sinasabing matapos nitong tanggihan ang paulit-ulit na mga panukala upang palayain ang mga hostage, ang mga pinuno nito ay hindi na dapat tanggapin sa mga kabisera ng mga partners ng Amerika. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng Hamas na ang mga ulat ng Qatar na sumasang-ayon na paalisin ang mga opisyal ng Hamas mula sa Doha ay walang batayan. At ito ay isang pressure tactics lamang. Idinagdag din na ang mga kaparehong claims ay dati nang ipinakalat at ang mga ito ay walang supported evidence. Sa buong panahon ng digmaan at negosasyon para iuwi ang mga bihag, hiniling ng mga opisyal ng US sa Qatar na gamitin ang threat of expulsion bilang leverage sa kanilang pakikipag-usap sa Hamas. Ang final impetus para sa Qatar na sumang-ayon na patalsikin ang Hamas ay naganap kamakailan lang, matapos ang pagkamatay ng American-Israeli hostage na si Hersh Goldberg Polin at ang pagtanggi ng Hamas sa isa pang panukala ng isang tigil putukan. Ang Qatar ay naging isa sa major player sa mga nakalipas na taon upang masecure ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas, gawa ng ang mga senior member ng militanteng grupo ay nakabase sa Doha. Ang mga major negotiations ay naganap sa kabisera ng Qatar para sa mga kadahilanang iyon. Kung mapapaalis nga ang Hamas sa Qatar at kung saan sila magtutungo ay hindi pa malinaw sa ngayon. Isang opisyal ng US ang nagsabi na ang grupo ay hindi nabigyan ng extended amount of time upang umalis sa nasabing bansa. Habang ang Turkey ay nakikita bilang isang posibleng opsyon, malamang na hindi aprubahan ng US ang sitwasyong iyon para sa parehong mga kadahilanan ng pagbibigay ng refuge sa mga Hamas leaders. Sa unang bahagi ng taong ito, ang Justice Department ay nag-charge sa ilang matataas na pinuno ng Hamas dahil sa ginawa nitong terrorist attack noong October 7 sa Israel. Sinasabing isa sa mga nasasakdal na iyon ay si Khaled Meshaal, at ito ay pinaniniwala ang naninirahan sa Qatar. Noong summer, sinabi rin ni US Secretary of State Antony Blinken sa Qatar na balaan ang Hamas na kung hindi pumayag ang grupo na ihinto ang digmaan sa Gaza, nanganganib silang mapaalis sa Doha. Sa iba pang mga balita, ang Russia ay nagtipon ng isang malaking puwersa na kinapapalooban ng ilang libong mga troops, kabilang na ang mga bagong dating na North Korean troops. Ang layunin nito ay magsagawa ng mga pag-atake sa mga posisyon ng Ukrainian sa rehiyon ng Kursk ng Russia. Ang pag-atake ay inaasahang magaganap sa mga susunod na araw. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, noong Huwebes, humigit kumulang 11,000 sundalo ng North Korea ang nasa rehiyon, kung saan natigil ang 3 buwang paglusob ng militar ng Ukraine sa teritoryo ng Russia.
Iniulat ng New York Times noong Linggo na humigit kumulang 50,000 mga Russian at North Korean troops ang nakatakdang makilahok sa pag-atake. Isang Ukrainian commander ang nagsabi na ang North Korean troops ay nakikibahagi sa direktang combat operations sa Kursk, gayon din sa mga defensive operations sa Belgorod region ng Russia at pati na sa Russian-occupied Ukrainian territories. Sinasabing ang mga TAS ay tinutukoy bilang second echelon of defense. Ayon sa commander, ang mga grupong ito ay directly involved sa mga short-term combat operation sa teritoryo ng Ukraine. Malaki ang posibilidad na mag-emerge din sila sa mga sinasakop na teritoryo ng Ukraine. Sinabi din niya na ang North Korean troops ay isang significant resources para sa pakikipagdigmaan ng Russia sa Ukraine. Samantala, tungkol naman sa kaganapan sa Israel, sa pinakaunang pagkakataon, kinumpirma ng Israel na sila ang nasa likod ng operasyon noong Setyembre, kung saan pinasabog nito ang daan-daang pager na ginamit ng Hezbollah sa Lebanon. Ang Israeli media noong Linggo ay nagulat na ang kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ay nagsabi sa kanyang gabinete na ang Beeper Operation at ang pag-eliminate sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay inilunsad sa kabila ng pagsalungat ng mga senior official sa security establishment at sa political echelon na namamahala sa kanila. Ang desisyon ng gobyerno na ipaalam sa media ng Israel ang mga pahayag ni Netanyahu ay kinumpirma na ang Israel ang nasa likod ng operasyon. Ito ay lumilitaw na isa pang kabanata sa domestic political machinations ang nangibabaw sa Israel nitong mga nakaraang linggo. Isinalin ng Israeli media ang pananalitang ito bilang implicit criticism sa pamunuan ng militar at intelligence establishment ng Israel. Gayon din sa Ministry of Defense na si Yoav Gallant na tinanggal naman sa pwesto ni Netanyahu noong Martes. Ang gobyerno ng Israel ay nahaharap sa multiple criminal probes, kabilang ang di umano'y paglabas ng mga falsified intelligence reports sa international media. Nanawagan ang ambassador ng Pilipinas sa United States sa mga undocumented Filipino workers doon na simulan na ang proseso ng pagkuha ng legal status bago maupo sa pwesto si US President-elect Donald Trump sa susunod na taon. Sa estimate ng ambassador, 250,000 hanggang 300,000 undocumented Filipinos na ang kasalukuyang nasa Amerika. Pinayuhan sila ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na agad na humingi ng legal aid o harapin ng deportation na maaaring magresulta na permanenteng hindi na sila pwedeng makabalik pa sa Amerika. Kailangang paghandaan ang muling pamumuno ni Donald Trump sa Amerika. Ito ang binigyan diin ng ilang senador at eksperto sa gitna ng nakaambang mga pulisya na inihayag ni Trump sa kanyang pangangampanya. Ayon kay Senate President Francis Escudero, sa kabila ng mga pagbati sa pagkapanalo ni Trump sa United States. Trivia muna tayo. Bakit nga ba kontrolado ng grupong Houthis ang kalahati ng Yemen? Ang pagtatapos ng Cold War at pagkadiskubre ng langis sa timog ng parte ng Arabian Peninsula ay nagdulot ng bagong sitwasyon sa Yemen. Makalipas ang maraming taon ng kolonyal na pamumuno, naging isang buong bansa na ang Yemen. Ngunit sa kabila ng unifikasyon ng mga teritoryo ng Yemen, nalugmok pa rin ang bansa dahil sa mga problema sa ekonomiya, maling estilo ng pamumuno at pagkawatak-watak ng mga paksyon. Sa video na ito, aalamin natin ang kasaysayan ng Yemen, Houthi movement at maging ang mga digmaang sibil na gumugulo sa bansa. Ang unifikasyon ng Yemen Arab Republic at People's Democratic Republic of Yemen ang umpisa ng pagkabuo ng Yemen bilang isang bansa. Ang bagong republikang ito ay pinamunuan ni Ali Abdullah Saleh at si Ali Salem Al-Beid naman ang naging vice-presidente. Pagdating sa aspekto ng heograpiya at populasyon, mas malaki ang Northern Yemen dahil mahigit 12 milyong sibilyan ang nakatira dito. Sa Timog Yemen naman ay 3 milyong sibilyan lamang ang nakatira. Kaya naman 26 na representatives sa presidential election ang kinukuha sa North Yemen at 12 representatives lamang sa South Yemen. Ang kabuuan ng mga representatives na ito
ang mga opisyal na magpapatakbo ng Yemen at lahat ng pulisiya ay dadaan sa Provisional Parliament na nasa ilalim ng Presidential Council. Naging major partner at malaking parte ng koalisyon ang Sanaa, kapital ng Yemen. Ngunit di katagalan, nagrebelde ang Southern Yemen sa Northern Yemen. Kahit na may makukuhaan ng langis sa Yemen at nagkaroon ng unifikasyon dito, maituturing pa rin na mahirap ang bansa. Kumpara sa mga bansa na miyembro ng Arab Coalition, mas mahirap ang sitwasyon ng Yemen pagdating sa ekonomiya. Dahil sa sitwasyon at kahirapan sa Yemen, maraming sibilyan ang umalis sa bansa. At nang sinakop ng Iraq ang Yemen noong 1990, hindi sinuportahan ng Yemeni government ang militar ng bansa. Dahil naman suportado ng Saudi Arabia ang anti-Saddam coalition, sinipa ni Saddam Hussein ang 800,000 na mga gawang Yemeni mula sa Iraq. Ito ang dahilan kung bakit lumala ang problema ng Yemen pagdating sa ekonomiya. Nagkaroon rin ng food shortage at hunger riot noong 1992. Pagsapit ng April 1993, naisagawa sa Yemen ang unang parliamentary election kung saan nanalo ang General People's Congress na pinangunahan ni Abdullah Saleh. Talunan naman ang mga paksyong Al-Islah at Yemeni Socialist Party. Nagkaroon ng koalisyon ang mga paksyong ito pero hindi pa rin naitanggi ang paglago ng kapangyarihan at kayamanan ng Northern Yemen kumpara sa Southern Yemen. Mas gumanda ang health at government services sa Northern Yemen. Lumawak rin ang impluensya ng mga mayayamang elites sa Northern Yemen at kinontrol nila ang maraming aspekto ng pamumuhay sa Southern Yemen. Marami ring politiko ang pinatay ng mga jihadists sa Southern Yemen at si Abdullah Saleh ang pinagbintangan dahil sa mga kaguluhang ito. Sa kalaunan, iniwan ni Ali Salem Al-Baid ang Sanaa at pumunta siya sa Southern Yemen para magprotesta. Pinaglaban ni Saleh ang marginalization o pang-aapi ng Northern Yemen sa Southern Yemen. Ilang buwan ang inabot ng pagpuprotestang ito at dumanak ang maraming kaguluhan sa iba't ibang parte ng bansa. Para matapos ang protesta, pinirmahan ni Saleh at Al-Baid ang tinatawag na Document of Pledge and Agreement noong 1994. Nakapaloob sa kasunduang ito ang pagbabago ng mga sistemang panggobyerno at mga pulisya ng Yemen. Subalit, hindi sapat ang kasunduan para pigilan ang pagsiklab ng isa pang digmaang sibil. Nagumpisa ang kaguluhang ito nang magpalitan ng putok ang mga sundalo ng North at South Yemen at di katagalan ay nauwi ito sa madugong tank battle noong Spring 1993. Pagsapit ng May 4, 1993, lumala pa lalo ang kaguluhan. Binomba ng magkabilang kampo ang isa't isa at sinuportahan ng mga jihadists ang Northern Army. Pagsapit ng May 20, nakubkob ng Northern Army ang Al-Anad Air Base dahil na rin sa tulong ng mga jihadists. Tumugon naman ang Southern Army sa pamamagitan ng paghiwalay sa Yemen. Dineklara nilang presidente si Al-Baid at karapat-dapat na pinuno ng Yemen. Di naman nagpatinag ang Northern Army at kinubkob ang importanteng syudad ng atak. Kasabay nito ang walang humpay na pagbomba sa mga oil fields na labis na nakapinsala sa ekonomiya ng Yemen. Di katagalan, napabagsak ng Northern Army ang syudad ng Aden, dahilan upang lumikas ang mga pinuno ng Southern Yemen. Sa pagbagsak ng Aden, nanalo ang Northern Army. Kontrolado na muli ni Saleh ang buong Yemen. Tinalaga namang Vice-Presidente si Abdrabi Mansur Hadi. Pero kahit na may kasama sa pamumuno, hindi interesado si Saleh na hatiin ang sentro ng kapangyarihan sa Yemen. Hindi rin prioridad ni Saleh ang kapakanan ng mga sibilyang nakatira sa Southern Yemen. Para sa mga eksperto, ang nangyaring digmaang sibil sa gitna ng North at South Yemen ang tumapos sa buong ideya ng unifikasyon. Gusto lamang ng mga puwersa sa norte na kontrolin ang buong bansa. Simula noon hanggang sa dumating ang sitwasyong Arab Spring, lumakas pa lalo ang kapangyarihan ni Saleh. Halos lahat ng mga opisyal na nilagay ni Saleh sa posisyon ay miyembro ng kanyang tribo o di kaya ay mga malapit na kaibigan. Nang masipa si Saleh sa pamumuno, napag-alaman na umabot ng $60 bilyong ang nakulimbat ng ganid na pinuno.
Pero kahit naganid si Saleh, hinayaan pa rin niya ang ilang mga kampo ng oposisyon na kumilos sa loob ng Yemen, di tulad ng mga ibang pinuno sa Arab Coalition. Noong 2009, pinatunayan ni Saleh sa buong mundo na isa siyang diktador nang hinarang niya ang eleksyon ng Yemen para palakasin pa lalo ang kanyang kapangyarihan. Umayos naman ang relasyon ng Yemen at Saudi Arabia dahil sa Treaty of Jeddah. Hindi naman nagtagal ang mabuting relasyon na ito dahil nagpatayo ng pader ang Saudi Arabia sa border nito sa parting Yemen. Ang dahilan ng gobyerno ng Saudi ay ang smuggling operation na ginawa ng Yemen. Simula noon, hindi na naging maganda ang relasyon ng Saudi at Yemen. Kada sisiklab ang digmaang sibil, tinutulungan ng Saudi ang mga kalaban ng kampo ng Saleh. Nang sumiklab ang War of Terror ng Estados Unidos, kinampihan ni Saleh ang global superpower. Ito ang dahilan upang makapaglunsad ng mga operasyon ng Estados Unidos laban sa Al-Qaeda network. Pero may mga ekspertong nagsabi na tinulungan ni Saleh ang kampo ng Al-Qaeda. Kumbaga, pinaglaruan ni Saleh ang dalawang kampo para sa kanyang sariling kapakanan. At talaga namang magaling si Saleh sa pagmamaniobra ng sitwasyon dahil tumagal siya sa pamumuno sa Yemen. Kahit na si Saleh ang may kontrol sa Yemen, hindi niya kontrolado ang puso at isipan ng lahat ng mga tao sa Yemen. Partikular na dito ang mga Zaidi population ng Yemen na labis na nagdusa dahil sa marginalization na ginawa ng Norte. Ito ang magiging ugat ng paglawak ng tinatawag na Houthi movement. Noong 1990s, binuo ng isang matapang na leader na si Hussein al-Houthi ang isang Zaidi revivalist religious movement na kilala sa tawag na Believing Youth. Gumawa rin si al-Houthi ng political party pero hindi ito masyadong umusad. Ang paglusob ng Estados Unidos sa Iraq at pagtaas ng anti-American movement sa Yemen ang nagdulot ng matinding radikalismo grupo ni al-Houthi. Ang slogan ni al-Houthi at ng kanyang grupo ay Death to Israel at Death to America. Nang mapatay si al-Houthi noong 2004, itinuring siyang martir ng mga naniniwala sa kanya. Dito na opisyal na nag-umpisa ang pagkalat ng Houthi movement. Tumigil saglit ang labanan pero muling natuloy ng pamunuan ni Badr al-Houthi, ama ni Hussein, ang panibagong operasyon ng grupo. Nilabanan ng gobyerno ni Saleh ang Houthis at dineklara nila na panalo na ang gobyerno kahit na hindi pa talaga tuluyang nawasak ang mga Houthi rebels. Sumiklab ang una, ikalawa, ikatlo at hanggang ika-4 na Sadr War sa gitna ng mga puwersa ng gobyerno at mga tribong kaalyado ng Houthis. Para makaganti, humingi ng tulong si Saleh sa maraming mga tribo. Lumala pa lalo ang kaguluhan dahil tribal war na ang nangyari bukod sa sectarian war. Nagkaroon naman ng peace agreement sa gitna ng mga kampo. Pero nasira ang agreement na ito at sumiklab muli ang kaguluhan noong 2008. Year 2009, nang nilunsad ang kampo ni Saleh ang Operation Scorched Earth. Ito ang operasyon na tumapos sa Houthi insurgency. Mahigit 40,000 na sundalo ang pinadala ng gobyerno sa Saada, dahilan upang malagasan ng maraming miyembro ang Houthis. Bagamat malaki ang pinsalang tinamo ng Houthi movement, may mga ilang galamay pa rin nito ang nakaligtas. Samantala, hindi na masaya ang mga Southern leaders sa nangyari, lalo na nang i-anunsyo ni Saleh ang pagkapanalo ng gobyerno. Marami sa mga leaders ang umalis sa Southern Yemen dahil dito. Nang mapatay ng gobyerno ang 100 na mga sibilyang nagpoprotesta at kasabay rin ng pagsiklab ng Arab Spring, marami ang nanawagan sa tuluyang paghiwalay ng Southern Yemen sa Northern Yemen. Year 2010, nang sumiklab ang Arab Spring, libu-libong tao ang nagprotesta sa pamamalakad sa Tunisia at Egypt. Kasabay rin nito ang pagprotesta ng mga tao sa Yemen. Galit na ang mga Yemeni dahil sa hirap ang sitwasyon sa bansa. Kumalat ang Arab Spring protests sa Sanaa, Aden at Taiz. Brutal ang ginawa ng pagkontrol ng gobyerno ni Saleh sa mga protesta. Nanawagan rin ang mga tao na bumaba na sa pwesto si Saleh. Naging malaimpyerno ang kaguluhan sa Yemen at di katagalan ay nagpatawag si Saleh ng state of emergency. Ang tribo ng Hashid ay sumali sa oposisyon
at nakipagpalitan ng putok sa puwersa ng gobyerno. Ngunit imbes na sumunod sa takbo ng mapayaang kasunduan, nilusob ng kampo ni Saleh ang Central Square ng Taiz, kung saan maraming tao ang namatay. Lumaban ang taong bayan sa kalupitan NJ Saleh. Kalaunan ay napaatras ang mga tropa ng gobyerno mula sa Taiz. Hindi na natigil ang kaguluhan dito hanggang sa nagkaroon ng bombing sa Presidential Palace, kung saan nasugatan ng matindi si Saleh. Kumaripas ng takbo ang diktador na si Saleh sa Saudi Arabia. Bumalik rin si Saleh sa Yemen para lagdaan ang agreement na tinulungang ilatag ng Gulf Cooperation Council. Nilipat ni Saleh ang kapangyarihan kay Mansur Hadi. Matapos ang 30 years ng diktadurya, sa wakas ay napatalsik na rin si Saleh. Naging presidente si Mansur Hadi at pinamunuan niya ang bagong unity government. Gayunpaman, wala nang tiwala ang mga tao at oposisyon sa mga pangakong napapako ng gobyerno. Hindi nagpatinag ang Houthi movement at nagkaroon ng mga panakanakang kaguluhan. Nawasak ang water at power supply ng Yemen dahil sa sabotaheng ginawa ng mga rebelding Houthis. Hindi rin pumayag ang mga Houthis at Zaidi population sa mga bagong reformang nilunsad ang Yemen government. Alam na ng marami na wala talagang nagawa ang transitional government na binuo ni Hadi, at marami rin ang nagulat nang bumalik si Saleh at nakipag-alyansa sa mga rebelding Houthis, kahit na kinalaban niya ang mga ito ng maraming taon. Nakubkob ng Houthis ang siyudad ng Amran at inumpisahan rin nila ang pag-atake sa Sanaa. Pagod na ang mga tao na depensahan ang Sanaa, at ang target rin ng mga Houthis ay ang mga aristokratikong pamilya sa siyudad. Noong 2014, bumagsak ang Sanaa sa mga kamay ng Houthis. Pinahayag ni Saleh na mas mapapamunuan niya ang bagong gobyerno na magpapagsak sa lumang administrasyon ni Hadi. Dahil dito, nag-resign si Hadi at humingi siya ng tulong sa UN Security Council. Naniwala ang UN Security Council na ang gobyerno ni Hadi ang talagang dapat na mamuno sa Yemen at hindi si Saleh o ang mga Houthis. Kaya naman sinabihan ng UN Security Council ang Houthis na sumuko na lamang at itigil ang karahasan. Pagkatapos nito, naglunsad ng malawakang operasyon ang Saudi Arabia at mga Arab states laban sa Houthis para muling ibalik ang original na gobyerno ng Yemen. Marami ang nagdusa at namatay dahil sa Saudi intervention, at napuwersa rin ang mga Houthis na umatras sa kanlurang parte ng Yemen. Pero kahit na ganun ang nangyari, kontrolado pa rin ng Houthi Saleh movement ang northwestern Yemen, pati na ang Sanaa at Taiz. Lalo namang lumakas ang main force ng Houthi movement kumpara sa mga kaalyado nila na pro-Saleh forces. Kahit na nilalabanan ng Houthis ang Al-Qaeda at mga puwersa ng gobyerno, parang hindi nabawasan ang kanilang military power. Noong 2017, nanawagan si Saleh na labanan ng lahat ng puwersa sa Yemen ang Houthi movement. At 2 araw matapos ang pagtatraidor na ito, na-corner si Saleh at mga puwersa nito. Sa bakbakan, napatay ang diktador at ahas na si Saleh. Samantala, ang pamangkin ni Saleh na si Tariq ay bumuo ng sarili niyang faction na suportado ng UAE. Kinontrol ng puwersa ni Tariq ang malaking parte ng Red Coast. Pagsapit ng 2018, nagkaroon ng usapin para pagsamahin ang gobyerno at Houthis, pero hindi ito natuloy sa agreement. Bagkus, umusad ang Houthis sa teritoryo ng Marib kung saan marami ang deposit ng langis. Sa taong 2023, humina na ang intensity ng bakbakan sa gitna ng Houthis at puwersa ng gobyerno. Pero hindi pa talaga tuluyang nawala ang kaguluhan. Isang paksyon rin ang naging parte ng digmaang sibil sa Yemen, ang Southern Transitional Council o STC. Layunin ng paksyon na ipaglaban ang paghiwalay ng Southern Yemen sa Northern Yemen. Suportado ng UAE ang council at di katagalan ay nagrebelde ito sa Saudi Arabia. Sinubukan rin ng gobyerno na kontrolin ang syudad ng Aden, pero napigilan sila ng mga airstrikes mula sa kampo ng UAE. Pagsapit ng 2020, inanunsyo ng Southern Transitional Council na magiging independent force na sila.
Nilusob ng STC ang southwestern Yemen at kinontrol ang mga syudad ng Aden, Hadramaut at Abyan. Umatras rin ang puwersa ng UAE mula sa Yemen dahil sa pressure ng Saudi Arabia. Sumali naman ang STC sa Presidential Leadership Council bagamat gusto pa rin ng grupo na humiwalay sa Yemen. Sa puntong ito, magulo talaga ang political map ng Yemen. Naglalaban ang central government, Houthis, mga puwersa ni Tariq Saleh, at ang secessionist group ng STC. Kasama na rin sa gulo ang mga maliliit na warlords, pati na rin ang mga natitirang elemento ng Al-Qaeda network. Malaki rin ang tungkuling ginagampanan ng mga Arab countries. Sinuportahan ng Saudi Arabia ang central government ng Yemen, samantalang suportado ng Iran ang Houthi movement. Kalaban naman ng Iran ang Saudi Arabia pagdating sa mga aspektong politikal at ekonomikal. Kaya handang suportahan ng Iran ang mga proxy groups na humahadlang sa mga kalaban ng bansa. Samantala, ang Houthis naman ay anti-American at anti-Israel. At mas lalong nakita ang katotohanan ito nang inatake ng Houthis ang maritime shipping lines ng Israel. Malayo pa sa katapusan ang digmaang sibil sa Yemen. At dahil mas magulo na ang sitwasyon ngayon, mabilis na nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Yemen, pati na sa Middle East.